awit. Dapat sabihin natin sa Panginoon na mahal natin siya. Tinan mo nga yung katabi mo na nagmamahal kay Jesus. Parang nalungkot ka. Hindi po dapat malungkot, dapat masaya kayo. Sabihin mo, salamat, mahal mo si Jesus. Ayan. Sabihin mo, ako rin, nagmamahal kay Jesus. Ayan, suwabing-suwabe ang dating ng inyong pagsasabi. Pwede ba lagyan nyo ng feelings? Yung alam ko, mahal na mahal mo si Lord. Ayan, kaya ka narito. Diba? Dapat pong mahalin natin si Lord. Bakit? Alam niyo po ba? Isipin niyo, Panginoon, tagapagligtas, Hari. Pero isipin mo kung sino ka at ano yung mga ginagawa mo. Pero minahal ka pa rin niya. Araw-araw minamahal ka niya. Kahit ang dami mong pagkukulang. Araw-araw iniingatan ka. Araw-araw ibinibigay ang kailangan mo. Araw-araw nasa tabi mo siya. Hindi kanya iniiwan. Tayo nang iiwan eh. Di ba? Pero si Jesus, ang sabi doon, He will never leave us nor forsake us. Hindi niya tayo iiwan. At kapag sumasamba at inilalagay mo yung pagkatao mo sa harapan niya, na ikaw ay hindi karapat, dapat dahil sa mga pinaggagawa mo, pinaggagawa ko, di ba nadadama mo kung gaano kanya kamahal? Nadarama mo yon. No, imposibleng hindi. Madarama mo yon. Madarama mo na mahal ka ni Jesus. Ayan. Dahil mahal ka ni Jesus, at yung katabi mo, mahal ni Jesus, pwede bang, bago tayo mag-proceed sa ating message today, mag-isip ka ng isang napakagandang panalangin. Maaaring 2, 3, o 4 na pangungusap na sasabihin mo dyan sa katabi mo, sa bandang kanan mo, right. No? At ngayon, in fairness naman sa kaliwa, yung sinabi mo sa kanan, ipanalangin mo din sa kaliwa. Okay? Just a few minutes, maybe 2 or 3 minutes. Ayan, mahalaga po yan. Mahalaga po yung panalangin na sasabihin mo dyan sa katabi mo. Dahil hindi mo alam, baka sa isang linggo, hindi mo na yan katabi. O baka sa isang linggo, hindi mo alam ang nangyari dyan. Pero yung panalangin mo, baka makatulong, no, hindi baka, nawa makatulong. Dahil mahalaga yung gagawin mong panalangin para sa Kanya. Nakikinig si Jesus. I-honor ni Jesus yung panalangin mo para sa katabi mo. Tutungo po tayo saglit at ipanalangin. Ngayon, kung wala kayong katabi, maaaring nasa malayo, sabihin mo yung pangalan niya. At habang nananalangin kayo, ipapanalangin ko yung panalangin nyo. Let us pray. Father Jesus, Lord God, please.
Mga kapatid, yung pong panalangin nyo, in heaven, sabi po dun sa Hebrews 7:25, Jesus is interceding for your request to the Father. Yung panalangin nyo, alam nyo po ba, ipinamamagitan ni Jesus sa kanyang Ama sa langit, sapagkat siya'y nabubuhay para mamagitan para sa atin. When He died on the cross, sabi niya, it is finished. Our sins were fully paid. Binayaran na lahat para magkaroon tayo ng kapatawaran. When He died and rose again from the dead, meron siyang isang role na gagawin hanggang hindi tayo dinadala ng Diyos sa langit. No? Hanggang hindi tayo dinadala ng Diyos sa langit. Meron siyang isang role, meron siyang isang tungkulin. Ang tungkulin niya, ipamagitan ang lahat ng ating idadalangin sa Ama. Kaya pag nanalangin kayo, huwag mong gawing biro. It's not a joke. You must pray seriously from the bottom of your heart. At kapag yan totoo sa puso, idinadala yan ni Jesus sa heaven. At kung may halo ka pang pagluha, ang sabi sa Psalms, yan ay, yung luha mo ay ipinapakita ni Jesus sa Father. Father, ito yung luha ng iyong mga anak. Wow. Hindi ko naman sinabing mag-aarti ka dyan para lang umiyak ka. Hindi rin papasa kay Jesus yan. Kailangan totoong panalangin. And we praise God for that. Dahil yung panalangin nyo, ipinamagitan ni Jesus sa heaven. Ang paksa po natin ay ito. Life is like a vapor. Wala pong matanda, walang bata. Isang araw, maglalaho ka. Mawawala ka. Noon po nag-pandemic, ang dami nating mga kapatid ang pinauwi ni Lord sa heaven. And no one knows na ang lakas-lakas mo ngayon, wala ka na. Because let's admit the reality that life is like a vapor. Parang aso, parang usok, parang fog, no? Like life is like a vapor. Kaya salamat sa Lord dahil nakakatabi mo pa yung katabi mo. Sabihin mo sa Lord, hindi naman kita tinatakot, praise the Lord. Buhay ka pa. Naisip nyo ba na paano kung mawala ka na? Kaya napakahalaga ng paghahanda sa daigdig na ito. Napakahalaga na hindi ka naman dapat matakot. Kasi whether you like it or not, wala kang magagawa kapag ito na yung panahon ng iyong pagsilang ay may panahon ng kamatayan. No? Iilan ang aking sinerbisan. No? At ang huli kong funeral service ay sa aking mahal na biyenan. Ang aking mahal na biyenan, sa inyong kaalaman, ay malakas. Nagpadala pa siya ng donasyon sa church, yung inipon niyang mga barya. No? Pinagdala yung kanyang apo. Ibibigay ko yan kay Lord. Nakasamba pa siya noong linggo. Nakinig siya ng mensahe. Nag-devotion, after devotion, nanood ng FB Live message ng JIBC. And right after, nananghalian sila ng aking may bahay dahil
Ang aking may bahay ay nagbabakasyon doon dahil kailangan niyang ma-restore yung kanyang health. Masaya silang kumain, and after lunch, masaya niyang kinausap ang kanyang kapatid sa abroad na nag-chat dahil gustong makausap siya. Masayang usapan nila. And then, natulog. Na mahinga. After 1.5 hour, nagising, nag-CR. Pag CR, hinahanap ni Mrs. na wala. Nasa CR. Paglabas ng CR, nakita ni Mrs. naglalakad. Malakas pa. Lumalakad. Pero bigla daw tumigil at tinawag siya. Nahirapan ng huminga. Ang pala, kukunin na siya ni Lord. Dadali na sa heaven. Habang ang kanyang manugang nagsesermon sa Batangas, dinadala na pala siya ni Lord sa heaven. Because life is like a vapor. Bigla ka na lang maglalaho. Hindi mo alam. And no one knows kung gaano tayo kahaba pang mabubuhay, sapagkat ang buhay ay sabi ni James chapter 4 verse 14, whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time. For a little time. Though my mother-in-law is 93 years old, in the sight of God, it's a little time. Sapagkat yung buhay dito maigsi lang. Little time lang yon, sabi ni James sa harapan ng Diyos. Dahil pagkatapos ng maigsing oras mo dito, pupunta ka na doon sa walang katapusan. Forever and ever and ever. Where? In heaven. Forever and ever in heaven, if you accepted the Lord Jesus Christ in your heart as your personal Savior and your Lord. But if you reject Jesus, you will spend your time forever and ever in hell, in fire. Forever and ever. Kaya tama ang sinabi ni Lord kay James, for a little time. It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Maglalaho. Matatapos yan. Ang sabi sa Tagalog, sa MBB, ni hindi nyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Meron ba nakakaalam? Sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso. It's like a vapor. Sandaling lumilitaw at pagdakay, nawawala. Ang buhay ng tao ay parang bula na ngayoy naririto at pagdakay, nawawala. Because life is like a vapor. Lumilitaw, nawawala. Saglit lang yon paglitaw natin. Ngayon, malakas ka pa. Minsan tinatanong ko ang Lord, ilang panahon na lang ba ang natitira sa buhay ko? Hanggang ngayon na lang ba? Minsan naiisip ko yon. Hanggang ngayon na lang ba? Or meron pang bukas, meron pang isang buwan, o may isang taon pa? Kaya kailangan mo mag-isip. Dahil ano ba yung halaga ng ginagawa mo? Ano ba ang halaga ng pagpunta mo sa church? Because one day, you cannot go to church anymore. You cannot serve God anymore. You cannot spend more time anymore with your loved ones. Isipin mo, ang buhay ninyo'y parang aso, sandaling lumilitaw, pagdakay, nawawala. Sabi sa New King James Version, whereas you do not know what will happen tomorrow. Ito po yung mas magandang translation. For what is your life?
It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Maglalaho talaga. No, hindi yan dahil sa edad. Si nanay, 93, ang daming tinalong kabataan. Pero dumating na siya sa punto na kailangan na siyang pauwiin ni Lord. At granted yung request niya. Kasi sinasabi niya sa akin may bahay, gusto ko pag ako'y kukunin ni Lord, madali lang. Hindi na ako magpapahirap. Napakabilis. Kasi nung nahirapan siyang huminga, umupo lang, tapos na. Hindi na siya umabot ng hospital. Life is like a vapor. Months ago, naka-ready na po yung message na yan. Tinatanong ko ang Lord, when is the proper time? Pinrepair yan. Ang tagal na. Pero ramdam ko hindi pa panahon. But now is the time to hear, for you to hear that message. Because life is like a vapor. So we need to think about it. Paano mo ngayon gugugulin yung natitira mong buhay, yung natitira mong kapirasong panahon sa harapan ng Panginoon? Because one day, sabi, ikaw ay mawawala. Vapor is a mist moisture diffused in air. Katulad nito. Nakakita na kayo niyan? Mga airplane or jet. Nakikita niyo yung trail in the clouds. Nung bata ako, gustong-gusto kong tingnan yan. Sabi ko, wow, galing naman. Kasi wala akong alam. Sabi ko, ang galing naman, meron siyang buntot. Kasi nagpapalipad ako ng saranggola. No? Buong buo, di ba? Akala mo saranggolang may buntot. Pero habang pinagmamasdan ko, yung saranggola ko may buntot. Kasi noon, hindi pa yung saranggola ko yung walang buntot eh. Kasi hindi pa ako marunong gumawa ng saranggolang walang buntot. Ang saranggola ko may buntot. No? Ang aking PC, yung mga galing sa pinantatahi ng sako, no? Dinuduktong-duktong ko yon kasi mahirap lang kami. Nakakaipon ako ng mahaba, no? Mga 1 kilometro o half kilometers na. Kaya patataasin ko yung aking saranggola, may buntot. Tapos nakita ko yung jet, na yung airplane, meron din siyang vapor trail, no? Sabi ko, galing naman. Pero yung reality, eto nangyari. Nawawala. Nawawala. Sabi ko, mas magaling, mas maganda ang aking saranggola kaysa dyan. Kasi yung buntot na saranggola ko, gumaganon pa sa ere. No? No? Di ba? Habang tumataas. Nakakita na kayo ng saranggola? Parang hindi pa kayo nakakita ng saranggola. Yung saranggola may buntot. No? Meron kasing saranggolang walang buntot. Tinuruan na nga ako ngayon ng aking pinsan na gumawa ng saranggolang walang buntot. No? Yung nakikita nyo ngayon, nagliliparan dyan. At maraming klase yan. Pero life is like a vapor. It vanishes away. Ang buhay mo maglalaho, kapatid. Kaya maging matalino ka. Saan mo gugugulin ang buhay mo? Sa material na bagay? Hindi ko po sinasabi, I'm not telling for you to work, to have a business, just to earn for a living. Pero yung ubusin mo ang oras mo dyan sa material possession na yan, sa mga material na bagay, take note, material possessions are just a favor. Dahil pag ikaw ay nawala, oo, meron kang pagmamanahan yan. Pero ang tanong, sigurado ka ba yung pagmamanahan mo buhay pa rin? Because you rely on your own understanding, but you do not rely to the will of God.
Dapat sa kalooban ka ng Diyos nakatuon. Ano bang kalooban ng Diyos na dapat kong gawin? Material possessions are just a bait for. Tingnan niyo po ang sabi sa Luke. Tinadya kong i-translate sa Tagalog for the benefit of all. Sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. As far as money is concerned, there are so many greedy people. Pagdating sa pera, ang tawag ng iba, ang kunat. Tabi mo dyan sa katabi mo, alam ko hindi ka makunat. Giver ka. Huwag nyo na hong dagdagan ng kulbit. Isang kulbit lang tama na. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Wala. Hindi po ako may sabi si Lord. Wala sa laki ng kayamanan. Kaya huwag kang magpakamatay diyan sa material na bagay. Isipin mo, inubos mo ang lakas mo, talino mo, at iyan po yung dahilan kung bakit ako ay nag-full time. Because I spend my time in my company, my whole time, my strength, my knowledge, everything I spend just for my boss to earn money. Kasi babayaran niya ako in return. Pero kinausap ako ng Panginoon, yung kumpanya mo, yumayaman, naging milyonaryo yung boss mo, tinulungan mo, ang sabi ng Lord sa akin, bakit yung iglesia ko hanggang ngayon kukonti? Walang kapera-pera. Inubos mo oras mo dyan. Yung iglesia ko, hindi mo maubusan ng oras. In reality, totoo yun. Hindi po ako full-time noon. Ang oras na binugugol ko lang sa church ay Sabado at Linggo. Wala akong time. Bagamat meron akong time sa gabi, Bible study pa din, kahit ako'y nag-work. Kasi sinasabihan ko yung ibang mga Christian na hindi yan dahilan. May trabaho ka, hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Huwag mong lokohin si Lord. Meron kang time kung gugustuhin mo. Dahil nung ako'y nagtatrabaho, nakakapag-Bible study ako sa gabi. Late nga lang. Pero yung mga bina-Bible study ko, gusto kahit late na kami. In 1 hour. Tapos Saturday lang, Sunday, I need to prepare my message. Dahil preacher ako ng Sunday. Tapos the following day, magwo-work na ako early. Kailangan nasa company na ako kasi ako yung nagmamanage ng company. For so many years. Kinausap ako ng Lord, tingnan mo yung kumpanya mo, yung mayaman. Yung iglesia ko hanggang ngayon, ganyan kaliit. Ganyan kadami ang miyembro, ganyan kaliit ang pera. Ano ginagawa mo sa iglesia ko? Ano ginagawa mo sa iglesia ko? And I leave my work. I submit my resignation 1999. June 1999. And I commit my life for the full-time ministry. Because I want to spend my time, my life in serving God. It doesn't mean, dahil ako'y tinawag na pastor, kayo hindi kayo tinawag ng Lord. You cannot serve God. You can serve God. If you want, spend time in serving God. Spend your strength, the remaining life to God. Wala yan sa laki ng pera. Mahalaga yung pera. Kailangan ng pera. Kasi paano tatakbo ang operation ng church kung walang pera? Kailangan ng pera. Paano magkakaroon ng matagumpay na anak buhay kung walang pera? Pero anong sabi ng Lord? Sa Matthew chapter 6, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit.
sa langit. Hindi sinabi ng Lord, mag-impok kayo ng kayamanan sa lupa. I'm not telling or I'm not against sa pag-iimpok ng pera sa lupa kasi kailangan natin yon. Pero baka sumobra naman yung pag-iimpok mo, puro panlupa. Wala kang inimpok na panglangit. Listen, church. Listen. Ayokong meron kayong kakausapin during the Word of God. You need to hear the Word of God. Hindi ka pumunta rito para makipag-usap dyan sa katabi mo. Makinig ka sa salita ng Diyos. Listen. And I'm not here because of myself, because of this Word na gusto ng Diyos pakinggan natin mabuti. Honor the Word of God. Everyone who will preach the Word, you should listen to the Word of God. Impokin nyo mga kayamanan sa langit. Impokin, ibig sabihin, gawin mo ang lahat ng maggagawa mo para magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Ang pera mo, nagpinapagamit mo sa Panginoon. Ang tithes na nagiging tapat ka. You know if you are faithful or not. If you understand the Word of God or not. Kasi mayroong mga Kristiyano hanggang ngayon hindi naniniwala sa tithes. But I tell you, nasa Old Testament is the Word of God. New Testament is the Word of God. You need to obey the Word of God. Hindi namin lumang tipan na yan, sa bagong tipan, namubuhay tayo sa by grace. No. Change your mind. The Word of God is still the Word of God. Even though it is in Old or New Testament, Word of God, you need to obey the Word of God. Tithes pa lang, hindi ka na mapagkatiwalaan ng Diyos. Nag-commit ka sa pledges for mission. Ang iniintindi natin yung may pangangailangan tayo. Sino bang hindi? Pero ang tanong, nag-commit ka kay Lord, gawin mong faithful. You must do it faithfully. Kasi, hindi mo ba alam, nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. Nagtatayos ka, nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. Nagbibigay ka sa gawain ng Diyos, nag-iimpok ka ng kayamanan mo sa langit. Gumugugol ka ng oras sa paglilingkod mo, nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. Nagpe-pray ka, nag-i-spend ka ng time sa Lord para kausapin siya for His kingdom, para sa kanyang kaharian, para sa mga iglesia, para sa kaligtasan ng mga tao. Hindi mo ba alam, iniipon mo yung kayamanan mo sa langit sapagkat gumugol ka ng oras, hindi para sa iyong sarili, kundi para sa Diyos. Naglilingkod ka para sa Diyos. Pag-iimpok yan ng kayamanan sa langit. Nagdadala ka ng mga kaluluwa sa kaharian ng Diyos para maligtas yung mga tao nga. Nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Napakarami pa. Pag-iisa-isahin natin, mahaba yung pag-iipon. Kaya gawin mo ang the best. Pag aawit ka, tutugtog ka, make sure you do it for God. With the right motive. When you stand in this pulpit, make sure you do it with your heart. In the sight of God. With all your heart. You do it for God. Not for anything else. Nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. Pag uwi mo doon, i-congratulate ka ni Lord. Pasok ka anak, ikaw na aking tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan, sa kaharian ng iyong Panginoon. Malinaw po, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Kamusta po yung pera mo? Kamusta yung oras mo? Kamusta ang paglilingkod mo? Kamusta ang pag-worship mo, paglinggo? Gaano kaseryoso ka nag-worship? O baka na obliga ka lang dahil sinabi ng nanay, tatay mo? O nahiya ka dahil absent ka? Tatanungin ka, absent ka? Kapatid, i-check mo yung motibo na yan. Kasi
Ito po ang sabi sa Timothy about as far as the money is concerned. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Kita nyo, napakasimple ng buhay. Pag may kinakakain ka, kahit tuyo yan, kahit konting kanin, salamat. Kahit kapraso nakakain mo, may nakakain ka, may damit ka pa, salamat sa Lord. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. It's so very clear. It's napakalinaw, mga kapatid. Sapagat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Bakit marami ang illegal na trabaho, na negosyo, dahil sa pera? Dahil sa pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng kasamaan. Tingnan yung mga taong puro pera na lang nasa utak, lahat gagawin yan. At ang malungkot, wala pong pipiliing posisyon yan. Lahat ng posisyon mula sa mataas pababa. At ang nakakalungkot, hanggang barangay, hanggang homeowners association. At ang malungkot, pati mga senior citizen na ibibigay na konting pera, hindi pa natatanggap. My goodness. Dahil sa salapi, sa pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya nangyayari sa mundo natin yan. Nangyayari yan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya. Ang tinutukoy doon, mga anak ng Diyos. Dahil sa pagkakamal ng salapi, nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. It's very clear. Masasadlak ka sa paghihirap ng iyong kalooban. Kaya tama ang prayer ni Jabez. Ang sabi ni Jabez, bless me God, enlarge my territory, be with me, and keep me from anything evil that might cause me pain. Because Jabez knows that pag nagkamal na siya ng maraming kaperahan or ari-arian, pwede siyang masadlak sa paghihirap ng kalooban. Keep me from anything evil that might cause me pain. Dahil sa pera yan. Hindi lahat po na nagkapera ay masaya. Sabi mo sa katabi mo, may pera ka ba dyan? Sabihin mo, hindi ako uutang. Tinatanong ko lang. Kasi ngayon, marami nadala eh. Kasi pag tinanong, may pera ka dyan? Wala. Kasi, nadala sa utang. Forgive me sa mga may utang. Sana naman, pag po kayo ng utang, make sure na magbayad. Kasi kayo din po ang mababaon sa sumpa. May curse yan. Pag-pray nyo po, ako nung mag-full time, may utang ako eh. Magpo-full time na ako, may utang ako. Napakabuti ng Diyos. Sabi ko, Lord, before na ako'y maglingkod sa iyo, may utang ako kasi negosyo ako ng negosyo. Puro problema. Mga Kristiyano kasama ko, problema pa din. Can you imagine that? Mga Kristiyano na kasama ko, hindi binalik sa akin ang puhunan ko. Sarap kurutin. Kurutin na pinong-pino. Nabaon ako sa utang. Pala ayaw ko ni Lord na mag-business. Gusto ng Lord, maglingkod ako sa Panginoon. Bayad ang utang. Kaya naglingkod ako, bayad ang utang ko. Sabihin mo dyan sa katabi mo, makakabayad ka rin. Not only material possession,
is like a vapor. Popularity is like a vapor. Minsan nalulungkot lang ako kasi pag yung mga tumatanda na nane-neglect na ng mga anak, at yung mga bata-bata, anong tingin doon sa mga tatanda? Hindi na maganda ang trato. Hindi maganda. Hindi mo ba alam isang araw, ngayon namamayagpag ka dahil sa kabataan mo, pero isang araw tatanda ka din. Ngayon popular ka, pero isang araw lilipas ka rin. Gustong-gusto mo mag-artista. Sa Advincula Production ka na lang mag-join. Kasi ito, keylord mo gagawin ng drama. Lahat ng gusto mag-artista, popularidad lang. Yan, kapatid. Sinong artista ang hindi nanatiling popular? Lahat yan naglalaho at namamatay. Because popularity is like a vapor. Ngayon sikat ka. Ngayon malakas ka, kilala ka, isang araw maglalaho ka. Para saan yan? Popularity is like a vapor. We want approval of others. That's why. Sabi mo, papalakpakan ka pag nag-artista ka. Papalakpakan ka pag magaling ka, mahusay ka. Kaya minsan pati yung pagkanta feeling artista di ba? Pero yung pagkanta mo ba, kay Lord mo binibigay? Kung kay Lord mo, hinihandog yan. Kaya sa patay mo kinakanta yan. Sabi, sa patay daw kinakantahan. Sabi ko kay Brad Homer, hindi sa patay, sa buhay. Sabi ni pastor, pag nagme-message sa patay, sabi ko, Brad Homer, hindi sa patay ako nagme-message, sa buhay. Kaya yung kumakanta, sa namatayan. No? Hindi sa patay. Itama natin yan. No? Kung kumakanta ka man sa namatayan, o nagpipreach ka sa namatayan, sa buhay, ginagawa mo yun sa Lord. No? Baka kaya ka lang nagpipreach, gusto mo maging popular, maging sikat, maging kilala, hindi ka makakapag-ipon ng kayamanan sa langit niyan. Tandaan mo, not only material possession is like a vapor, but popularity is like a vapor because you want approval of others. Pride goes before destruction. Sabi sa Proverbs 16:18, ang mapagmataas na isipan ibinabaksak. Kaya ka ba tumatayo dito just to prove na magaling ka, mahusay ka? Oh. Bear in your mind that word. Lahat ng mapagmataas na isipan, ibabaksak ng Diyos. That's why we need to correct our motive in serving God. Not just for popularity. Hindi para maging sikat ka, kilala ka, magaling ka, mahusay ka. O, sino ba naman tao hindi gusto yung konting papuri. Pero wag kang mamali dyan. Huwag ka na tumulad sa mga artista. Hindi ko naman dinadjudge yung lahat na artista like Gary Vee. Meron siyang tamang heart. John 12:43, sapagkat inibig pa nilang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan ng Diyos. If you are in the leadership, kiliti sa'yo yan. Ayaw mong pasamain ang sarili mo dahil itinuturo mo yung tama, itinutuwid mo yung mga dapat ituwid. Marami po akong tinitingnan ng mga leader, if they are doing this, iniibig nilang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan ng Diyos. Tatakot kang itama ang dapat itama, at ituwid ang dapat ituwid. Mali ang kanilang ginagawa kasi ayaw mong mapintasan dahil gusto mo papogi ka, yung pastor mo hindi pa pogi, ikaw ang pogi. Kasi hindi ka makapagsabi ng pagtutuwid. Alam mo nang may maling ginagawa, hindi mo tinutuwid.
Alam mo na dapat iayos ang kanyang paglilingkod, hindi mo inaayos. Sa pagmamanage ng building, alam mo ba mga dapat ayusin dito? Itama natin yan. Sa pag-aayos ng mga material na bagay, mga equipments na yan, dapat sa pagtitake care ng church, building, pagtitake care ng property ng Lord, dapat itama at ituwid yan. Huwag kang magpapogi. Dahil hindi sa iyo yan, sa Diyos yan. Gusto mong kalugdan ng Diyos? Do it. No matter what. Masasaktan ng tao? Bakit? Sinong tao ang hindi dapat masaktan? Kung kailan saktan yan, masaktan. Just for the sake na alam mong malulugod ang Diyos sa ginagawa mo. Hindi para matuwa ang tao sa iyo. Maraming people pleaser. Ang gusto lang matuwa ang tao. Kaya marami, ingat na ingat. Sasabihin, ikaw na pastor, gumawa niyan. Ang pastor tuloy, ang sama. Ang yung mga leader, ang cute. Paano kung ang pastor ay walang paninindigan? Di makikiayon. Sino binibigyan ng lugod? Tao. Hindi ang Diyos. Kung bibigyan mo ng lugod ang Diyos, make sure you do it well. You obey the word. Mahalaga yun. At hindi, alam ko yun. Alam ko yun. Sapagkat sa company, pag naglingkod ako, hindi ako pwede people pleaser. Kailan sumunod sila whether they like it or not. For the sake na ang company ay kumita at umunlad. Dahil binabayaran sila. How about in the kingdom of God? How about in the church of God? Ano ginagawa natin? People pleaser ka? Gusto mo malugod ang tao kaysa sa Diyos? Tanong, natulugod ba ang Diyos sa ginagawa natin? That's my question. Being the leader of this church and being the pastor of this church, being a member of this church, nalulugod ba ang Diyos? Think about it. Isipin mo kung nalulugod ang Diyos sa ginagawa mo. Yung katamaran, nakakalugod sa Diyos. Pagbabaliwala ng dapat gawin, nakakalugod sa Diyos. Pagsuway sa utos ng Diyos, nakakalugod sa Diyos. Sabi ng Lord, humayo kayo, gawin yung alagad ng lahat ng mga bansa. Gawin yung alagad tagasunod ng mga tao. Mag-akay kayo ng kaluluwa. Grabe, sumama na loob kay pastor. Puro kaluluwa. Hindi mo ba alam yung kaluluwa mo pupunta sa langit? Paano kung wala nagbahagi sa iyo? Saan pupunta yan? Sa impyerno. Hindi ka ba nahabag sa ibang kaluluwa? Mahabag ka. Sabi ng Lord, suportahan niyo gawain ko. Sino suportahan natin? Because I believe, if we support the ministry of the church, hindi magkukulang. If we support the church financially, walang utang. Hello? Magkakautang ang church? Hindi. Kasi we do our best for God. We give our best to God. Imposible. Bakit? Isipin mo, miyembro may milyon, pero yung church may utang na milyon? Ganon? Oh. Nakaka-break kayo ng heart. Kung ako may milyon sa bangko, pagkatapos yung church may utang na milyon, if I love God, I will sacrifice that million for God. Meron pong akong isang ilustrasyon. Meron pong, I will not mention the name of the church. Yung pong pastor, kinausap ang mga leader, bibili ng lupa. Ganito yung amount ng lupa ng church. Kinausap ng Lord yung isang leader. Meron siyang hundreds of thousands sa bangko. Winidraw niya yun. Ibinigay niya sa church. Ibinigay niya sa pastor. At ang sabi niya sa pastor, Pastor, tayo lang dalawa ang nakakaalam.
Pera ko to, withdraw ko, bibigay ko sa Lord. Kasi bibili ng lupa ang Lord para sa kanyang iglesia. And he sacrificed that money for God. And I know, every time I remember that, ang sabi ko sa Lord, Lord, remember Him. Kung gaano siya katapat sa pagbibigay sa iyong gawain. And I cry pag naalala ko yan. Sapagat isinakripisyo ng kapatid na yan ang kanyang pera para sa Diyos. How about you, my dear brothers and sisters in Christ? How about you? Inibig pa nilang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan ng Diyos. Popularity. And then third points, pleasures of sin are a vapor. Sabi sa Hebrew 11:24, by faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a short time. Si Pharaoh, alam natin, king siya, no? Si Moses, yung asawa ni Pharaoh, kinupkup si Moses, pinalaki, lumaki, at nung malaki na, dapat anak siya na itrato ng princess ni Pharaoh. Pero ano sabi? He chose to be mistreated along with the people of God. Mas minatamis pa ni Moses na magdusa na kasama ng mga anak ng Diyos kaysa magkamal ng anumang kayamanan sa palasyo sa Ehipto. Basahin niyo sa Tagalog. Ang sabi doon, pleasure of sin. Sabi, di ba? He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy pleasures of sin for a short time. Eh, sarap yata maging anak ng hari. Andun ka sa palasyo. Doon, senyorito ka raman. Sarap ng pagkain mo doon. Anak ka ni Pharaoh. Andun ka sa kaharian. Pero mas minatamis niya na mas maliitin, maltratuhin na kasama ng mga anak ng Diyos. Eh kung ikaw yon, ano pipili mo? Pili. Sa palasyo. Sasabihin ng majority, palasyo. Sin is like a vapor that is soon gone. All that's left is remorse, guilt, shame, and sorrow. Yun lang maiiwan. Ayaw ni Moses na meron siyang guilt, shame, and sorrow. Sabi sa Matthew 27 verse 3 to 5, nang makita ni Judas, pleasures of sin. Nang makita ni Judas na si Jesus ay natulang mamatay, nagsisi siya. Tandaan niyo si Judas, don't judge Jude. Meron nagtanong sa akin, Pastor, si Judas ba nasa heaven? Sigurado kayo, pag tinanong ko, si Judas nasa heaven? Majority sa inyo, sabi, impyerno. Baka halos kayo lahat, impyerno. Di ba? Nang makita ni Judas na si Jesus ay hinatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan ang 30 salaping pilak. Sinabi niya, nagkasala ako. Nagsisi at inadmit ang kanyang kasalanan. Ipinagkanulo ko ang taong walang sala. Alam ni Jude, alam ni Judas. Sagot, ano ang pakailam namin? Sabi ng mga saserdote, bahala ka. Kita nyo?
Kita niyo itong mga nakipagsabwatan kay Judas, bahala ka. Sagot nila. Inihagis ni Judas ang mga salaping pilak sa loob ng templo. Pagkatapos niyang magsisi, inihagis niya yung salapi. Isinusoli niya. Sabi niya, bahala ka. Inihagis ang salaping pilak sa loob ng templo, saka umalis. At nagbikti. Nakita niyo si Satan kung gaano katuso? Satan, di ba, tinalakay natin sa ating prayer time sa 21 days, know your enemy. Who is your enemy? He is subtle and deceiver. Tuso at mandaraya. Naisahan si Judas. And no one is exempted. Ako hindi ko pwede sabihin, hindi ako madadaya. Hindi ako maiisahan ni Satan. Pwede niya ako maisahan at pwede niya akong dayain. At gayon din kayo. Hindi niyo pwede sabihin sa akin, hindi pastor, magaling ako, mahusay ako. Hindi ako madadaya niyan si Satanas. Doon pa lang sa sinabi mo, nadaya ka na. Nagsisi si Judas. Pero nakita ko dito, inudyukan siya ni Satan. Nagkaroon siya ng guilt, sorrow, and shame. Napahiya siya sa ginawa niya kay Lord. Ang isinaksak sa kanya ng demonyo, mag-suicide ka. Suicidal attack. Suicidal thoughts. Devil can do that. Satan can do that. He can inject his idea in your mind. Kaya don't judge kung merong mga Christian na nag-suicide na hindi nila nakayanan ang guilt. Hindi nila nakayanan yung kanilang nagawa na kamalian. That's why when Satan dictates them, mag-suicide ka, nag-suicide. Christian nagpakamatay. Meron akong alam. Ilang Christian ang alam ko nagpakamatay. And you will judge na impyerno sila. Dalawa klase pagsisisi. Nagsisi, pero nagbalik loob sa Diyos. Pero nagsisi, palayo sa Diyos. One of my example is Peter. When he denied the Lord Jesus Christ, tinakwil niya si Jesus. Kaya yung nag-aaral ako, tinuturuan ako ni Pastor Dave Magalong ng acting. Acting. Yan ang pinagawa niya sa akin. Nang itinatwa ni Peter si Jesus. Grabe, doon ako natutong magdrama. Director ko si Dave Magalong, ang composer ng Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Worker siya ng ICBC that time. Tinuruan niya akong mag-act. Paano ako iiyak? Kaya noon, feeling ko, artista ako. Sa kaharian ng Diyos. Nagbikti si Judas. Si Peter, nagsisi, nagbalik loob kay Jesus. Yun yung kaibahan. Magsisi ka, magbalik loob ka sa Diyos, huwag kang lalayo. Hindi ka tatanggihan ni Lord. Kahit ano pa ang nagawa mo. Si Peter, dininay nga si Jesus, hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Eh sabi ng manok, tiklaok. Ha? Naalala ko si Jesus. Sabi ko, makapagsisi ka na, magbalik loob ka at papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Naalala niya yon. Balik siya kay Lord. Si Judas, sa kahiyan, hindi. Sabi ni Satanas, magpakamatay ka. Kumuha lubid, nagbikti. Nagpakamatay. Kaya, ito yung truth. Satan can inject his idea in your mind. You are not exempted. You can commit suicide. But if you want to obey God, hindi mo gagawin yon. Itakwil mo kahit ano pang kamali ang nagawa mo. Hingi ka tawad kay Lord.
Kaya merong hindi nakakaya eh. Yung suicidal thoughts, ilalagay. Suicidal tendency, ihiwa ng pulso. Yung iba, magte-take ng maraming sleeping pills. I think 3 months or 2 months ago, I received a phone call, a chat, na mayroong nag-take ng sleeping pills. 8 sleeping pills. So I need to inform the parents as soon as possible. Kaya contact ko yung kaibigan, contact ko papunta doon sa parents. Dahil ang saya-saya nila, hindi nila alam yung anak nila nag-take ng sleeping pills. Kasi may attack, may suicidal thoughts and tendency. Kaya ngayon, laki pasalamat nila. The following day, I received a text. Ang sabi, Pastor, thank you for informing me. Kinausap niya yung anak niya, nag-confide. Sabi niya, yes, ma, ginawa ko yon kasi nagkaroon ako ng fear because of my experience. Kasi nagkaroon siya ng anxiety and depression. Ang sabi ng friend, sigurado ka, Pastor? Yes, I know, sigurado yan kasi yung reliable yung nagbigay sa akin ng tip. 8 sleeping pills. And I canceled that night, 12 midnight. Lord, please, I cancel the effect of that sleeping pills to her body in Jesus' name. And praise God. God answers prayer. Walang effect. Ganon kabuti si Lord. Nagbikti si Judas. Pleasure of sin. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay mga nakinig ngunit hindi. Nang malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at nagpakahumaling sa kayamanan at kalayawan. Nakita nyo? Nagpakahumaling sa kayamanan at kalayawan. Sipin mo, ang daming mga Christians, sad to say, nahumaling na sa kayamanan at kalayawan. Puro layaw na lang ginagawa. Nakakalungkot yon. Ano yung layaw? Yung mga, para puro kasiyahan na lang, puro kainan, kasiyahan, pamamasyal. Sipin mo, ginugol mo doon. Hindi masama yon. Kasi sabi naman ni Solomon, magpakaligaya ka sa mga tinangkilik mo. Pero maging matalino ka na baka sumobra naman yan. Bakit hindi sa kaharian ng Diyos mo gugulin yung mga gugugulin mo dyan? Nakapag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Nakapag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Sipin mo, nagpunta ka na sa isang place, uulit-ulitin mo, pumunta pa doon, dahil magsasakay ka ng, may airfare ka, may budget ka for that. Samantalang, hindi mo na-spend yan para sa gawain ng Diyos. Pleasures of this world. Sino ba naman na hindi gustong masiyahan? Mayroon nga nagsabi sa akin, Pastor, you need to take rest. Mag-relax. Yes, I want that. For 28 years of serving God, I don't have any leaves. Leaves na sabbatical leaves. Entitled po ang pastor, after 7 years of full-time service, may 1 year leave yan. Yung nag-message sa akin, sabi niya, you need to take leave. Sino ang hindi gusto mag-leave? Baka akala mo, hindi ko gusto mag-leave. Lalo ngayon na merong pinagdadaanan kami. Sino hindi gusto mag-leave? But how can I apply my leave? Ganyang meron tayong mga dapat asikasuhin, intindihin. Para bang iniisip, hindi ko gusto mag-leave, hindi ko gusto magbakasyon, magpahinga.
Ikaw nga gusto mo ako pa, tao. Ikaw tao ka, tao din ang pastor mo. Napapagod yan. At dahil sa daming trabaho, minsan naiinis dahil di mo ginagawa yung trabaho mo. Tao yan. I'm not a perfect pastor. Pero tao po ang pastor nyo. May damdamin din, may napapagod din, naiinis din. Ang nakikita yung nainis ang pastor ko. Yun ang nakita. Nagalit ang pastor ko. Ano ba ang dahilan? Yun ang alamin mo para hindi maulit yan. Because I am not a man's pleaser. I don't want to please anyone. I want to please my God. That's my stand. When I commit in the full-time ministry, sabi ng Lord, marami kang pagdadaanan. Tatagan mo. Ituwid mo, dapat ituwid. Sasamahan kita. Ang dami. Man pleaser. Pleasures of this world. And last, life in this world is but a favor. Ang buhay mo parang bulak na ngayoy naririto at pagdakay mawawala. But we have to make a living. Paano tayo mabubuhay? Ang sabi ni James, pakinggan niyo ito, kayong nagsasabi ngayon o bukas pupunta kami sa ganito, gayong bayan, at isang taon kaming titigil doon, mga ngalakal, kikita ng malaki. Kita niyo yung kanyang assumption, expectation, ni hindi niyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Sabi ni Lord, sapagat ang buhay ninyo ay parang aso. Hindi aso, ha? Hindi yan pronounce malumanay. Sa mga teacher, aso. Ang buhay ninyo ay parang aso. Aw, aw, aw. Hindi ganon. Aso. Ano ba yung teacher, ano to? Ano mo ito ako pangalan? Ha? Rose pala, Rose. Teacher Rose, maragsak. Aso. Am I right? Pronunciation, hindi malumanay. Aso. 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 Usok. Aso. Vapor. Ni hindi nyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso. Sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Verse 15. Ito po ang dapat sabihin. Meron akong sinabihan yan. Sabi ko, kapatid, kung kalooban ng Diyos. If the Lord's will allow me, o Lord's willing. Sabi niya, Lord's willing. Lord's willing bukas inaanyayahan kita, punta ka, pastor. Lord's willing hindi niya na-get. Bakit bukas ba, buhay pa ako? Anyaya ka na, anyaya. Paano kung meron akong problema, meron akong sakit? O makapunta ako dyan, unahin ko pa yung kainan na yan? Pamira nila, may masama pa pakiramdam ko, tapos uunahin ko pa yung kainan na yan? Kapatid, intindihin mo naman. Ang dami pong ganun Akala, si pastor may paborito, hindi dumating sa akin. Grabe. Hindi mo alam, muti sana kung pakuya-kuya-kuya lang ako maghapon. Sarap ng buhay nun. Dapat nyo sabihin, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay kami, gagawin namin ito o iyon. Iyon ang tama. Magmi-mission tayo. Sige, sasama ako bukas. Sa isang buwan, sa isang linggo. Na-lockdown. Nasaan yan? At meron po nagsabi sa akin, ito nako, itinuwid ko Dito sa office, sabi niya, pastor, kinausap ako ng Lord, sasama ako sa misyon. Sa lakad, itong linggo na to. Nag-lockdown. Sabihin mo sa akin kung ano yung sinabi ng Lord sa'yo. Ginagamit mo pa pangalan ni Lord. O ngayon, ano yung palagay mo kay Lord? Hilo? Ay, nag-lockdown pala, hindi pala anak kasasama. Ginagamit ang pangalan ni Lord. Mali.
Don't use that. Isasangkalan mo si Lord yan sa gusto mo. Nag-lockdown. Sige, ipaliwanag mo sa akin, sabi ko. Ipaliwanag mo sa akin. Ano sabi mo kalooban ng Diyos? Ikaw ang may gusto, hindi si Lord. I-correct niyo po yung ganyan damdamin at takbo ng isipan. Mali yan. Gagamitin niyo kasangkapan si Lord. Sabi niya, hindi kinausap ako. Paano kung sabihin mo darling, mahal, Han, kinausap ako ni Lord. Sasama daw ako sa linggo, sa Sabado. Ngayon nag-lockdown, paano mo sasabihin kalooban ng Lord yan? Paano mo sasabihin kinausap ka ni Lord? Ano palagay mo si Lord? Ay, nahilo si Lord. Teka anak, hindi pala, nahilo ako. Ganyan ba si Lord? Ngunit kayo'y nagmamalaki, nagpapalalo. Masama iyan. Hindi, nakita nyo? Hindi sabi ba ni Lord, masama yan. Masama iyan. Sinangkalan mo pa ako dyan. Ang nakakaalam ng mabuti dapat niyang gawin, ngunit hindi ginawa, nagkakasala. Sipin mong gamitin mo pa yan dapat humingi ka ng tawad dyan, kapatid. Sinasangkalan mo si Lord? Dahil sa kagustuhan mo. Tingin mo, natuwa ang Diyos sa'yo? Buhay mo, sa Diyos yan. Our lives belongs to God. We are going to die one day. Ang sabi sa Hebrew, tinakda sa taong mamatay na minsan pagkatapos niyan, paghuhukom. Kaya every time na nagsiselfish ako sa mga namatayan, sinasabi ko, ang judgment ni Lord bumababa pag namatay ka. Kaya wala ka ng time para magsisi. Kaya kung namatay ka na hindi ka Kristiyano, hindi mo tinanggap si Kristo, pagkamatay mo, ng oras na nalagutan ng hininga ka, impyerno agad ang tungo ng kaluluwa mo. Impyerno agad. Kasi sabi, itinakda sa taong mamatay na minsan lamang, itinakda sa mga tao ang minsan lamang mamatay. Pagkatapos, right then and there, paghukom, judgment na. Ano ibig sabihin? Kung ito yung age ng buhay mo at namatay ka, hell or heaven, judgment yon. Kaya habang buhay ka pa, siguraduhin mo pupunta ka sa langit. Kasi pag namatay ka, tapos na. Hahatulan ka na ng Diyos. Napakasimple lang naman. Pagtingin ni Lord, wala pangalan mo sa aklat ng buhay, impyerno yon. Pagtingin ng Diyos, nabasa pangalan mo sa aklat ng buhay dahil tinanggap mo si Jesus, langit yon. Ganun lang kasimple yon. Kaya ipaunawa yan sa lahat ng mga mahal natin sa buhay para maintindihan nila at magsisi at tanggapin nila si Jesus. Agad. Before it's too late. Before it's too late. We are going to die. Sabi sa Ecclesiastes ni Solomon, alam ng buhay na siya'y mamamatay. Sige, tanungin mo sa katabi mo, alam mo bang mamamatay ka? Sige, sagutin mo. Alaay, oo naman. Sabihin mo, medyo para tayo nasa Batangas ngayon. Kasi galing ako sa San Juan noong linggo. Sabihin mo, alaay, oo naman. Alam ko namang mamamatay ako. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay, walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa, nakakalimutan ng lubusan. Chapter 12, verse 7. Alalahanin mo siya, ang Diyos, bago manumbalik sa lupa, ang ating katawang lupa, at ang ating espiritu magbalik sa Diyos na may bigay nito. Your spirit will return to God after death. Espiritu. Hindi nyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Yan ang sabi, life is like a vapor. Sapagkat ang buhay ay parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay, nawawala. Tandaan yan. Material possession is like a vapor. Popularity, pleasures of sin, life on this earth is like a vapor.
Ngayon, kung ganyan ang buhay, if life is like a vapor, before I conclude, what will you do? Anong gagawin mo kung ang buhay ay parang bula o parang aso? Anong gagawin mo sa buhay na yan? Ang sabi sa Colossus, set your affection on the things above, not on the things of earth. Sabi, isa-isip nyo mga bagay na panglangit, huwag ang mga bagay na panlupa. Napakalinaw niyan. Bagay na panlangit, huwag mga bagay na panlupa. Isipin mo for the short period of time, pero huwag mong gugulin dyan. Okay. Mga bagay na panlangit, hindi mga bagay na panlupa. Yan po yung Tagalog. Okay? Sabi sa Peter, bakit? Sa araw na yaon ng kalangitan, biglang mapaparam na may nakapanglabot na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat na sa lupa ay malalantad. So ano matitira? Nothing. Una, mamatay ka, maiiwan mo, gugunawin itong daigdig na to, di wala rin. Think about it. Wala din. Isipin mo, ipon ka na ipon, kinamatayan mo yung ipon mo, tuwan-tuwa yung magmamana niyan. Ganon yon. Merong namatay na lola, ang daming naipon na pera doon sa kanyang cabinet. Nung namatay, tuwan-tuwa yung mga apo. Kasi ang dami palang pera ni lola. Para saan? Kinamatayan ni lola yon. Hindi ko sabihin sa inyo kung taga saan. Mag-imbestiga kayo. Pero yung apo, miyembro natin. Nakita nyo? Para saan? Wala namang matitira. Naiwan mo, tapos pagdating na araw, wala namang matitira sa daigdig na to, gugunawin lahat ng Diyos yan. Kasi mga bagay na panlupa yan, hindi yan panlangit. Ang sabi ni Paul, 2 Corinthians 4:18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Yung mga bagay na nakikita mo, pansamantala lang yan. Pero yung mga bagay na hindi mo nakikita, pangwalang hanggan. Pangwalang hanggan. Kaya mag-isip ka ngayon, kapatid, na mabuti. Because life is like a vapor. Anong gagawin mo? For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. If life is like a vapor, what will you do now? Kapatid, sa pagtatapos, anong gagawin mo? Ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Itanim sa isipan mo. Always bear in your mind that material possession, popularity, pleasures of sin, and life on this earth is like a vapor. Ito po, mensaheng ito, isa isip ninyo mga kapatid. Dahil isang araw, tayong lahat mawawala. Hindi ko alam kung sino mauuna sa atin. Pwede pong ako. At pwede namang ikaw. Tandaan po natin, material, possession is like a vapor. Popularity is like a vapor. Pleasures of sin is like a vapor. And even our life in this world is but a vapor. Kaya po, nawa isipin nating mabuti yon, nang sa gayon, tayo po ay magkaroon ng karunungan na galing sa Diyos. Dahil ang buhay po ng tao ay parang bula na ngayoy naririto at pagdakay mawawala.
Pakinggan po natin ang mensahe ng awit na ito. Makikita niyo po sa screen ang lyrics. Ang buhay po natin ay parang bula. Lumilipat sa paligid, nawaring kay sigla. Paningin ng isang bata ay kanyang nahalina. Kay gandang pagmasdan sa kulay niyang iba't iba, ngunit biglang nawala dahil bula lamang siya. Lungkot ay nadama ng batang nagmamasid sa bulay nawala na dati nasa paligid. Kung ituturo mo ay di niya maisip, alam niyang ito'y nawala, di batid kung bakit. Ang buhay man ng tao ay tulad din ng bula na ngayoy naririto at pagdakay nawawala. Anong pakinabang ng lahat ng yaman at rangya kung hindi madadala kapag naparam ang bula? Ang buhay na walang nanahan na Kristo, pag iya'y nawala, kapahamakan ng tungo. Ang buhay na may Kristo, kung mawawala man sa mundo, bula niya'y magniningning sa langit patutungo. Ang buhay man ng tao ay tulad din ng bula na ngayoy naririto at pagdakay nawawala. Anong pakinabang ng lahat ng yaman at rangya kung hindi madadala kapag naparam ang bula? Ang buhay man ng tao ay tulad din ng bula na ngayoy naririto at pagdakay nawawala. Anong pakinabang ng lahat ng yaman at rangya kung hindi madadala kapag naparam ang bula? Ang buhay man ng tao ay tulad din ng bula na ngayoy naririto at pagdakay nawawala. Anong pakinabang ng lahat ng yaman at rangya kung hindi madadala kapag naparam ang bula? Ang buhay po ng tao ay tulad ng bula na ngayoy naririto at pagdakay nawawala. Bilang pong pagtugon, tayo po'y mananalangin personally. Bawat isa sa atin kakausapin ng Lord.
narinig niyo po ang mensahe that life is like a vapor. At narinig po ninyo itong awit, ang buhay ng tao ay tulad ng bula, na ngayon naririto at pagdakay, mawawala. Ngayong umaga, kapatid, maaari bang kausapin mo ang Lord? Alam ko nangusap ang Lord sa iyo. Anong gagawin mo dyan sa buhay na yan? Kausapin mo ang Lord. Panginoon, salamat po. Sapagkat pinapaunawa mo sa amin ang buhay namin. Isang araw, mawawala. Binibigyan mo kami ng paalala na yung natitirang buhay namin gamitin namin para sa iyo lamang. Ang natitira naming lakas, talino, pati ang aming kayamanan ay sa iyo namin gugulin. Lahat ng aming magagawa, magawa namin habang kami malakas at buhay pa. Sapagkat isang araw, babalik na kami sa iyong tahanan. At wala na kaming magagawa. Kaya nawa, itong mga natitirang taon, buwan, at taon, magawa namin yung the best na paglilingkod, the best na pagsunod, upang mabigyan ka ng kaluguran. At ang dalangin ko sa iyong mga anak na nasa kapulungan ito, maging sa mga nakikinig sa kanilang mga tahanan o sa abroad man, Panginoon, mangusap ka. Dahil alam namin, lagi mong pinapaalala sa amin, malapit na malapit ka nang bumalik. At kukunin mo na kami at dadalhin sa iyong tahanan dyan sa langit. Pero nais namin, Panginoon, yung natitirang buhay namin, maggamit na lubusan sa iyo sa pag-aakay ng mga kaluluwa
at pagtatayo ng mga iglesia na pagdadalhan dyan, Panginoon, ng mga kaluluwang iyong dadalhin sa iyong piling, sa iyong pagbabalik. Kaya ang iglesyang ito, Panginoon, ang dalangin po ng iyong lingkod at sa kapulungang ito, maging masunurin kami. Bigyan mo kami ng pusong masunurin, mapagpakababa, isang puso at buhay na malinis na ikaw lang ang makakagawa. Wala nang iba. Dahil ikaw ang aming Panginoon na nagligtas sa amin. Panginoon na nakakaunawa sa amin. Panginoon na nagtitiyaga sa pakikitungo sa amin. Sagana sa kagandahang loob sa pag-ibig, sa malumanay na kahabagan. Ikaw yung Diyos na yon na hindi kailanman nagkulang o nagpabaya sa amin sa kabila ng lahat. Kaya ang iyong mga anak, patuloy mong ihanda at gamitin sa mga susunod na buwan at mga taon ng aming buhay. Yan po ang aming dalangin sa umagang ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat magsabi ng